Maray na aga. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong aralin o sitas, yung tinatawag na tema na dapat nating pag-aralan, pakinggan, at ito'y gawin nating isang bagay na mahalaga sa ating buhay upang magturo sa atin kung ano ang dapat nating lakaran. Ngayon po dapat tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Ngayon po, isang mares na lang natin. Ang sabi dito, ang kaharian ng langit, katulad ng isang puno ng isang bahayan, na lumabas pagka umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Ngayon po, kung mapapansin natin dito, ang ibinabahagi dito ng ating dakilang kaharian ng langit. Saan po ba naghahari ang langit? O ang Diyos, saan po siya naghahari? Walang iba doon sa mga sinusubo niya na inupahan. Ngayon, kung mapapansin natin dito, merong isang puno ng sambahayan at merong katiwala. Ngayon, kung mapapansin natin dito, naghanap siya mismo ng pagkakatiwalaan niya o tinatawag na magiging upahan. Kasi kung pag sinabing upahan, meron niyang agreement. Ngayon, lumabas siya ulit. After 3 hours, lumabas siya. Nakahanap siya ng manggagawa. Lumabas ulit siya after 6 hours, ganun din. Kasi ang trabaho, 12 hours. After 3 hours, lumabas siya, nakakuha siya ng trabaho. After 6 hours, nakakuha ulit siya. At ang pangatlo, after 11 hours, nakakuha ulit siya. Ngayon, pagdating po sa bayan, nagka-problema na po. Pero kung mapapansin natin, yung nakausap ng manggagawa after 3 hours, meron silang agreement. After 6 hours, meron din agreement. After 11 hours, meron din agreement. Pagkatapos ng 12 hours, ito na yung panahon ng pagbibigay ng kaupahan o kabayaran o reward. Ngayon, kung mapapansin natin, ang unang binigyan, yung nahuli. Bakit ka na naging proseso? Hindi inuna yung nauna. Ang binigyan talagang unang upa, yung nahuli. Siyempre, mag-i-expect ngayon yung nahuli, mas malaki sa akin kasi kanina ka ako ng trabaho. At lalo na yung nauna, ganun din ang isipan nila. Mas doble yung tatanggapin ng ika-6 na oras dahil mas kumbaga, dumana siya ng hirap o sakripisyo. At lalong-lalo na yung ika-3 oras after 3 hours, kumbaga nakakonsumo na siya ng halos 8 hours na trabaho. Kasi may natitira pang 1 oras. Ika-11 hours, kumuha ulit siya ng trabahante. Eh kung mapapansin po natin, paglabas siya ng ika-3 oras, hanggang 12, sila ay nag-consume ng 9 na oras ng sakripisyo. After 6 hours, nagsakripisyo din ng 6 hours na sakripisyo. After 11 hours, nagsakripisyo sila ng 1 hour na sakripisyo. Ang binayaran ng una, yung nagbuno lang ng 1 oras.
Yung nagsakripisyo ng 6 hours and 9 hours, ini-expect nilang doble yung tatanggapin nila. Pero bakit po ganon ang ginawa ng ating dakilang Panginoon na ibinigay muna doon sa mga nahuli? Sapagkat bawat isa po doon mayroong agreement. Wala po dapat sa isipan natin ang tinatawag na pagreklamo. Humaba man ang ating serbisyo. Maaga tayong tinawag ng ating dakilang Panginoon. Naglingkod tayo sa simbahan, naglingkod tayo sa ebanghelyo, naglingkod tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi po dito pinag-uusapan ang tagal natin sa serbisyo. Kaya nung sabi, nung bantay nilang bigyan, na nagbulong-bulungan sila. Isa lamang oras ginubo nitong muli. Sila ipinantay mo sa amin. Na aming binataang hirap sa maghapon at ang init na nakasusulong. Kinakailangan ba i-complain pa natin yung tagal ng sakripisyong ginawa natin? Kung iyan po ay binibilang palagi natin, yung mga dinanas nating tukso, dinanas nating bigat ng mga pagsubok, wala po tayong mararating. Kaya ano bang nangyari dito? Sabi ng puno ng sambahayan, kaibigan, hindi kita iniiring. Walang panglalaman dito. Hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang dinaryo. Ibig sabihin, merong usapan. 1970s ka pa naglingkod. Ang tatanggapin mo lang, isang buhay, walang hanggang buhay. Yung katatawag lang ngayon, pagdating sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, isang walang hanggang buhay din. Tapos mag-i-expect tayo na 5 sa akin, sa kanya 4. Hindi po. Meron tayong kasunduan sa Diyos. Ngayon po, ang problema lang po kasi sa tao, magaling siyang mag-compute. Inu-compute niya yung sakripisyo. Yung mga dinanas niyang ginugol niya sa gastos, sa kababalik-balik sa templo. Yung pamasahe. Pero po, pagdating po sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, pantay po siya magbigay. Walang lamang, walang nakahihigit, walang iniiring. Lahat po pagkakalooban, pantay-pantay. Ang problema lang po, doon sa nauna, dahil tinignan nila yung ibinigay doon sa nahuli, nagkaroon sila ng paghahambing. Naging masama ang kanilang mata. Bakit po? Kasi isang oras lang ang binukod niya sa akin. 9 na oras, tapos parehas kami. Naging masama ang mata. Kaya kung mamapansin natin, ano ang naaral na makukuha natin dito? Huwag nating ipapantay ang ginawa natin sa ating kapwa. Never compare. Kung ano ibinigay ng Diyos sa isa, sa bawat isa sa atin, huwag nating titingnan na marami tayong sakripisyo, na marami tayong dinanas, na marami tayong ginawa, maraming misyon tayong sinamahan. Samantalang yung sa isang misyon lang sinamahan, ipinantay mo sa akin, nakasyam na misyon na akong sama. Anong ibig sabihin nito? Tinuturuan po tayo na kung tayo man po ngayon, gumugol pa lang tayo ng 1 taon sa paglilingkod, darating ang panahon na magiging hahaba din yun. Halimbawa, sumama tayo ngayon, isang misyon. Next year, isa lang naman, magiging 2, hanggang sa makabuo ka rin ng 9. Ibig sabihin, yung tumatagal po kasi doon na yung nagkakaproblema. Kasi po, iba kasi yung expectation versus reality.
Ang katotohanan, nakipagkasundo tayo. Hindi tao ang kausap natin. Kasi kung tao, maliban siguro sa nagtrabaho ka, may bonus ka pa kasi matagal ka na nagtrabaho. Pamantayan po yung pangsanglibutan. Pero sa Diyos, iba po ang pamantayan ng Diyos. Kung siya ay magkakaloob, equally, pantay-pantay, wala pong lumalamang. Kung sa tao, siguro matagal ka na sa pagsiserve, sa paglilingkod, maliban may sweldo ka na, ipunin mo yung kwentahon mo, malaki talaga yun. Pag kinumpute mo, samantalang yung ngayon lang, maliit lang. Yung nauna, may bonus pa yan. Meron pa mga incentive. Marami pang benepisyo makukuha. Yan po ay pangsanglibutan. Pero pagdating po sa pamantayan ng Diyos, wala pong laman. Kahit bago pa lang tayo katatawag ng ating dakilang Panginoon, ang importante po doon, kasama tayo sa tinatawag na manggagawa. Ano ang dapat natin gawin? Dapat mag-participate bilang isang kamanggagawa ng Diyos. Anong gagawin natin? Inilatag niya. Saan gagawa? Sa kanyang ubasan. Ibig sabihin, ang ubasan na ito na yung iglesia. Ito na yung buong sanglibutan na napakalawak na doon tayo sinusubo para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinaban. Yun nga lang makasir ka. Di ba ka, sino sa atin dito ang walang FD account? Mag-share ka lang ng isang sitas araw-araw. Nag-preach ka na. Isang verse, araw-araw. Pwede isulat kami mo, picturean mo, isend mo. Malawak yung sanglibutan. Pero ngayon, panahon ngayon, iba na. Social media na. Pero ano ang nangyayari? Yung mga joke, yung mga kalukuhan, mas maraming views kaysa sa verse na isinare natin. I-observe natin yan. Parang ano rin, pag dumaan yung verse, scroll agad. Pero pag kalukuhan yan, ang mata niyan, nakatuon yan doon sa mga joke, mga kalukuhan. Ang mahalaga, mayroon tayong ginawa. Kasama tayo sa kamanggagawa ng ubasan ito. Na dapat meron tayong aksyon na gagawin, i-share natin ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang friends natin ang makakabasa niya. I-public natin, friends of friends of friends. Nang sa ganon, yung kapirasong bersikulo na mahalaga, kahit saglit lang yung basahin, tatanim at tatanim niya kung yan ay kalooban ng Diyos na ilagay sa isipan ng bawat tao. Napakalawak po ng ubasan. At tayo naman, pinagkatiwalaan na mayroon tayong inaasahan na isang denaryo, dapat mayroon tayong gagawin upang sa ganon. Yung reward na isang denaryo, tanggapin natin sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon na doon tayo sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa paghihirap ng pagdurusa doon sa walang hanggang dagat-dagatang apoy na kaparusahan ng mga masasama. Kaya po, ang kaupahan, dumarating po yan sa tamang timing. Yung pagbabayad, may panahon po yan. Kaya panahon ngayon, na kinukuha pa lang tayo bilang isang kamanggagawa ng ubasan, mag-participate tayo, tumulong tayo, palaguin ang ebanghelyo, i-share natin, bagamat hindi tayo preacher. Pero, meron tayong mga sitas na kung yung mga kasabihan ng tao na isi-share natin, yung pa kayang bersikulo, kahit isang piraso, i-share natin para magkaroon na tayo ng bahagi ng isang manggagawang pinagkatiwalaan. Nang sa ganon, meron tayong kasiguraduhan sa isang denaryo tatanggapin natin na walang iba, walang hanggang buhay sa piling ng ating
bilang Panginoon Hesus Kristo doon sa kanyang kaharian. Yun po yung importante. Pantay po tayong tatanggap ng isang walang hanggang buhay. Bakit pa tayo hihingi ng dalawa? Wala na ng hanggan, ibig sabihin, pare-parehas lang. Yun lang, dalawa lang ang magiging destinasyon nun. Walang hanggan sa kaparusahan at walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Kaya patanasain natin sa ating sarili na ngayon pa lang bilang kamanggagawa ng ubasan, mag-umpisa na tayong gumawa upang sa ganon pagdating ng panahon tayo tatanggap ng ayon sa pinangako ng Diyos sa bawat isa ang walang hanggang buhay. Siguro po, nandito na lang, pakikibagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan, pagkatiwala natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.